Ako si Mariko Ramos, isang Japanese-Filipino at 30 taong gulang. Dumating ako sa Japan noong February 2011. Mahigit isang taon na ako dito. Ang trabaho ko ay bilang isang humanitarian coordinator sa isang NGO sa Okayama Prefecture. Bago ako umalis, inilista ko kung ano ang gusto kong maabot sa pagpunta sa Japan. Pinag-usapan rin namin ito ng aking ina upang maging maliwanag sa kanya kung magkano lamang ang ipapadala ko sa kanya buwan-buwan. Mayroon akong mga migration goals na sinet bago pa man umalis papuntang Japan. Una, ang matutong magsalita at magsulat ng salitang Hapon at maipasa ang JLPT entry exam. Pangalawa, ang makapamasyal sa Hiroshima, Okinawa at Hokkaido at malaman ang kultura ng aking ama. Pangatlo, matapos ang pagpapatayo ng nasimulang paupahan. Pang-apat, mabayaran ang natitirang balanse sa bahay sa Cavite. Pang-lima, makabili ng Nikon DSLR 5100. Pang-anim, makapamasyal sa Germany at buong Europa. Sa unang taon ko, ang goal ko ay mapatapos ang pinapagawang apartment sa Taguig. Bago pa man ako umalis papuntang Japan, ay nasimulan ko na ang pagpapagawa ng paupahan. Pero dahil sa kakulangan sa pera, natigil ito. Pinilit kong matapos ang pagpapagawa sa loob ng isang taon dahil ang kita rito ay nakalaan upang ipambayad sa health insurance ng nanay ko at pambayad sa bahay sa Cavite. Ang natapos na paupahan ay kasalukuyang pinapaupahan sa halagang 7,000 kada buwan. Kung ipapa-bed space ito, maaaring kumita ito hanggang 10,000 to 12,000 monthly. Maraming pera at taon pa ang kailangan ko para maabot ang mga naisulat kong mga goals. Pero kung magiging focused at disiplinado ako sa pag-iipon, pwede kong maabot ang lahat ng ito sa loob ng 3 o 4 na taon. Kaya ganun-ganun na lang din ang pag-budget ko sa aking kinikita. Ang 3,000 yen SoftBank prepaid card ay valid for 2 months. Ang pagpapadala sa Pilipinas ay ginagawa ko quarterly or semi-annually para makatipid sa remittance fee. Ang naunang pinsan ko na natulungan namin mapag-aral ay katulong ko na rin sa pagpapaaral sa 2 pa naming pinsan. Pero hindi lahat ay sagot namin sa pagpapaaral sa kanila. Ang isang pinsan ko ay pumapasok bilang isang kasambahay at siya ang nagbabayad ng sariling tuition. Ang isa naman ay sagot namin ng tuition fee. Ang magulang niya ang sagot sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Ang mga pinsang tinulungang mag-aral ay inaasahang tutulong sa pagpapatapos ng iba pang pinsang gusto ring mag-aral. Parang pay it forward. Sa unang taon sa Japan, natapos ang pagpapagawa ng paupahan. Sa pagpasok ng 2nd taon dito sa Japan, natubos ang pagkakasanla ng kalahating hektarya ng lupa ng kapatid ng nanay ko sa halagang 80,000. Ang lupa ay sisimulang taniman ng palay nitong darating na Hunyo. Ang nanay ko ang mamamahala sa pagpapatanim kasama ang mga pinsan at tito at tita ko. Sa pamamaraang ito, magkakaroon ng karagdagang kita ang mga kamag-anak ko sa probinsya. Ang inaasahang kita sa pagtatanim ng palay ay ibibili ko ng tricycle ng pinsan ko at iipunin para ipantubos sa iba pang lupang naisanla. Gusto ko nang bumalik sa Pilipinas sa susunod na taon, pero baka naisip ko bang magpatuloy ng 1 pang taon para makabili ako ng kahit 1 hektarya ng lupa na maaaring sakahin at makapag-ipon ng kaunting kapital para sa pagsisimula ng isang business. Ang gusto ko ay isang business na may kinalaman sa pagsasaka o pagtitinda ng bigas, sibuyas at iba pang agricultural products. Konting payo lang mga kaibigan. Una, unahin ang mga importanteng bagay gaya ng PhilHealth contribution, SSS at pag-ibig para itong pagkain na kasama sa buwan ng gastusin. Pangalawa, isunod ang pag-iipon para sa emergency fund. Ang emergency fund ay mahalaga sa mga panahong ikaw ay di inaasahang magkasakit o mawala ng trabaho. Ang halaga ng emergency fund ay katumbas ng 6 na buwan na gastusin. Kung sa isang buwan ang halaga na kailangan mo para sa pagkain, pambayad ng renta ng apartment, pamasahe at iba pa ay 10,000, mag-ipon ng kabuuang 60,000. Ito rin ang halagang makakatulong sa iyo sa paghahanap ng bagong trabaho. Pangatlo, kahit gaano kaliit ang kinikita, ugaliing mag-ipon.
Kahit 1,000 kada buwan basta huwag papalya. Pang-4, ilista kung para saan ang pinag-iipunan. Dapat maliwanag kung para saan ang perang iniipon para hindi madaling mawala sa focus sa pag-iipon. Pang-5, ang inipon na pera ay ilaan sa mga bagay o property na kumikita. Tanungin ang sarili, ang bagong laptop na gusto mong bilhin ay maaari bang magbigay sa iyo ng additional na kita? Kung hindi, mabuting pagtiyagaan mo na muna ang luma mong laptop. Ang kondo ba na gustong-gusto mong bilhin ay pwede mong paupahan o ibenta sa mas mataas na halaga? Kung oo ang sagot mo, magandang bilhin mo ito. At kung gustong-gusto mo talaga ang bagong labas na Android phone or iPhone, mabuting kunin mo ang ipambibiling bagong cellphone sa kumikita mo ng investment or ipag-ipunan mo ito unti-unti buwan-buwan. Or kaya naman, bawasan ng ibang luho gaya ng pagkakape sa Starbucks, pagtataksi papuntang office, panonood ng sine at iba pa. Pang-6, tulungan mong tumayo sa sariling paa ang mga taong umaasa sa iyo. Huwag mo silang hayaang nakadepende sa iyo ng mahabang panahon. Laging magbigay ng deadline. Hanggang kailan mo sila susuportahan? Tatanda ka rin, magkakasakit, mawawalan ng trabaho, magre-retire, kaya hindi habang panahon ay makakatulong ka sa kanila. Pang-7, sa pagtulong, piliin ang taong matapos mong matulungan ay maaari ring makatulong ng mas marami pa. Halimbawa na lamang ang isang pinsan kong pinagsumikapan naming makatapos ng pag-aaral. Dahil hindi naman kalakihan ang sahod ko, isang kamag-anak lamang ang pwede naming pag-aralin. Ang kapalit ng pagpapaaral sa kanya ng 5 taon ay magpapaaral din siya ng kapatid niya o isang pinsan. Dahil graduate na siya at mayroon na ring trabaho, nagpapaaral na rin siya ng isang pinsan namin na ngayon ay 4th year na rin. At higit sa lahat, nakakatulong na rin siya sa nanay at mga kapatid niya. Pang-8, kung magagawa mo ito, hindi ka maiinggit kung wala kang mga bagong sapatos, damit at bag. Hindi rin kakulangan sa iyo kung wala kang mamahaling cellphone at laptop. At kung sakasakaling mawala lahat ng pinag-ipunan mo dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, handa ka sa mga pangyayaring ito. Dahil sanay ka sa simpleng pamumuhay, walang matinding pagbabago sa lifestyle mo kung sakaling mawala man ang mga material na bagay na ipinundar mo. Pang-9, hindi lahat ng oras ay dapat tipirin ng sarili. Once in a while, pamper yourself. Eat your favorite food, buy your favorite shoes and dress. Splurge on your vacation. Hindi rin lahat ay dapat ilaan lamang sa pamilya. Balance is the word. Maglaan hindi lamang sa sarili at sa pamilya. Ang mundo ng tao ay hindi lamang umiikot sa sarili at pamilya, kaya nararapat lamang na maglaan din ng oras at resources sa mga kaibigan, simbahan, charitable institutions at sa bansa. Lawakan ng mundong ginagalawan dahil pagdating ng araw na ikaw naman ang mangangailangan, nakakasiguro kang mayroon kang malalapitan. At panghuli, huwag humintong matuto. Learn a new skill. Learn a new language. Kahit ano man yan na pwede mong matutunan, go for it. Hindi mo alam kung kailan mo magagamit ang mga ito, pero pagdating ng tamang panahon, tiyak na mapapakinabangan mo ang mga bagong bagay na pinagtiyagaan mong pinag-aralan. Muli, ako si Marico Ramos at maraming salamat sa inyong panonood ng aking kwento. Good luck!